So at this point, we may be seated at sa ating pag-upo, pakibati po natin ating po mga kapatid ng isang magandang umaga. Amen. So good morning po to everyone. So welcome to Reign in Life. Hallelujah. Where you may find home, find rest, and find life. And it's all because of the Lord Jesus Christ. So sa mga nagjo-join din po sa atin via Rock, we welcome you. And wherever you are right now in the world, we pray that you're blessed. And as we study the Word of God, tayo po ay makasumpong ng kapahingahan. Hallelujah. So this point, let's proceed sa Word. Sabi mo sa katabi mo, I'm excited to study the Word. Hallelujah. To meditate on the Word. So ang atin pong pagtuturo ay muli po dito po sa series na ito. We're already on our fourth Sunday. Hallelujah. By the way, I failed to mention po sa 8 o'clock celebration na next week po ay 5th Sunday. So dahil po 5th Sunday, meron lang po tayong isang gawain at yan po ay 9:30 po ng umaga. So please do remember next week po ay isa lang po ang ating pong gawain. Okay, so pace life with overflowing peace from Christ. So ano man po ang takbuhin ng ating po mga buhay, ang indicator po no ng ating pong mga puso, kalooban ay wala pong iba kundi po ang overflowing peace ng Lord. Hindi natin kinakailangang sumabay sa agos po ng paligid. Kung ang paligid ay mabilis, pero the Lord is telling us to slow down, then we can have overflowing peace. No? At kung sinasabi ng paligid na slow down, pero tayo ay sinasabi ng Panginoon to act with urgency, hallelujah, we can follow the guidance of God because of the overflowing peace of Christ. Can I hear an amen? So can we all rise up again at tayo po ay dumako po sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos. So let us all read. Hallelujah. Pwede niyo po ba akong samahan in John 14:27-28 at the count of 3? 1, 2, 3. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you loved me, you would have rejoiced because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. So you may be seated. Hallelujah. So mula po sa mga talata pong ito, ay masusumpungan po natin muli ang pagpapaalala na ang kapayapaan ay sa Panginoong Jesucristo lamang nanggagaling. Sa Tagalog, binanggit po niya na huwag tayong mabagabag, huwag tayong matakot, dahil iniiwan ng Panginoon ang kanyang kapayapaan. Pakisabi nga sa katabi mo, iniwan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kapayapaan sa ating mga buhay. Okay? And because of that peace, okay, we can face life. At meron pong pagpapala, okay, mula po doon sa kapayapaan na nag-uugat sa 4 pong bagay na atin pong tinatalakay. Una po is that we have position in Christ. Magbabago pa ako po ang paligid. Maging tayo po ay may tendency pong magbago. Manghina, minsan may malakas ka, pero ikaw ay may pagkakataon nagiging mahina. But because of our position in Christ, we can remain at peace. Hindi nagbabago yung ating pong katatayuan sa Panginoon. Diba? At yun po ay resulta ng tinatawag po nating absolution. What is absolution? We have been forgiven of all our sins. Tayo po ay pinatawad sa atin pong mga kasalanan. And the result of that is what we will cover today. There is completion. Okay? And next week po, sa atin pong sama-samang pagpupuri sa Panginoon, there will be elevation. Okay? So, next week po ay kasama po natin ang elevation worship. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, Ephesians chapter 2, verses 14-18. So, yung pong ating kino-cover ay makikita po natin dito po sa mga talata pong ito and even in entire Ephesians chapter 2. Hindi man natin makita yung eksaktong salita, pero the principle behind it, we can read from the scripture. So ang sabi dyan, for He Himself is our peace. Si Kristo
ang siyang ating pong kapayapaan. He has made both one and has broken down the middle wall of separation. So by this time, I hope, klaro na po sa atin, yung binabanggit po dong they have been made one pertaining to the Jews and non-Jews. And yung mga Hudyo at hindi Hudyo, there was a separation. Merong pader na namamagitan sa mga hindi Hudyo at Hudyo. At in-explain ni Pablo kung ano yung namamagitan. Having abolished in His flesh, meaning yung katawan ng Panginoon na nagsakripisyo, the enmity, the obstacle. No? Another word for enmity is the obstacle that is against us. And what is that? The law of commandments contained in ordinances. So the reason why Christ came is so that the law, which is the thing that separates us, Jews and non-Jews, will be fulfilled. Okay? And because of that, there is now a creation of one in Christ Jesus. The two becoming one, and thus making peace. By this time, alam na po natin ang ibig sabihin po ng peace, it's eirene, to be whole. Maging buo, maging isa. Can I hear an amen? Hallelujah. And the purpose of making things one is that it will result to reconciliation. Hallelujah. Nasa reception area po, if you can tone down our voice po, naririnig ko po kayo. Hallelujah. Ang po ang sabi, hallelujah, and He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Okay? And He came and preached peace to those who were afar off and to those who were near, for through Him we both have access by one Spirit. So, klaro po mga kapatid, na ang kapayapaan ay dumating sa atin dahil pinag-isa ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng tao na sa Kanya po ay magtitiwala. Can I hear an amen? Sa Tagalog po, ang pagkakasabi nga dyan ay pinagkasundo. So very clear po mga kapatid, that indeed, there is something that Jesus did. Meron po siyang ginawa na nagresulta ng kapayapaan sa atin. Binanggit dyan na tayo'y pinagkasundo at bakit nagkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng Hudyo at hindi Hudyo dahil sa ginawa ni Kristo. At ano bang ginawa niya? Inihandog niya ang buhay niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit hindi lang po doon natatapos. And today, some of you might be hearing this thing. Paring narinig nyo na pero hindi ninyo ganun ka-absorb. Pero sa biyaya ng Panginoon, we will see how perfect you are in Christ Jesus. Hallelujah. That there is nothing more to expect really from God but His blessings and favor. At yan po ay base po sa ginawa ni Kristo. Okay? So, there is completion. Sabi nga natin, completion. Bakit completion? Kasi po si Kristo ang gumawa ng lahat. Kaya nga we're very familiar, di ba, at the cross, what did one of the last words of Jesus is, it is finished. Pag sinabing ko finished, kompleto. So, hanguin po natin ito sa talatang 14 hanggang 18, and we will expound on this. Sabi po John, Christ became our peace. He made both one. He has made both one. Breaking down the middle wall of separation. So again, meron pong pader, pagitan ng Hudyo at hindi Hudyo. At ano yung pader na yon na namamagitan? In-explain ni Pablo, the law. The law of commandments contained in ordinances. And what did Christ do? He abolished it. Sa Tagalog, sa 15, ang pader na giniba niya. Alin po ang pader? Come on, church. Ano po ang nasa Biblia? Saan nagpe-pertain po yung pader? Kautusan. The law is what separated Jews and non-Jews. The Jews cling to the law. The Gentiles initially had no right. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Giniba niya. Paano niya giniba? Verse 15,
kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para papag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo na sa ganon magkasundo ang dalawa. So papaano niya ito ginawa? Na giniba yung pader. Sabi ba ng Diyos, ayoko na ng utos, tanggalin na lang natin. I'm already fed up. Laging ang mga tao ay hindi nakakasunod. Tanggalin na lang ang utos. Ganun po ba? What did Christ do? He came down and He offered Himself. At dalawang aspeto po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Unang-una, yung ating mga kasalanan, binayaran niya. Bakit may kasalanan? Dahil merong hindi pagsunod. And oftentimes, doon tayo lamang nakatingin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Pero ang nakakaligtaan natin, mga kapatid, hindi lang binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, kung hindi ginawa niya yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Two sides of right standing before the Lord, which results to peace. At patutunayan natin mula sa salita ng Diyos na yan po ay totoo. Hindi po ito haka-haka. And this is the power to really live a life that is righteous. Dito nakapaloob ang isang buhay na tunay na ilarawan ang katwiran na ibinigay at pinagkaloob ni Kristo para sa atin. And many Christians miss this. Hallelujah. In Christ, there is true foundation of peace because all demands of the law have been completed by Him in our behalf. Merong tunay na basihan ng ating kapayapaan. Bakit? Lahat ng dinidemand ng law ay ginawa ni Kristo. At hindi lang basta niya ginawa, kinumpleto niya para sa atin. Can you hear an amen? Ang law, pag binasa natin, may demand yan. Kaya nga utos eh. Pag sinabing, thou shall not commit murder. So ano inaasahan ng utos? Nung nabasa mo, thou shall not commit murder. What are you supposed to do? To murder? What are we supposed to do? To not murder. If you see the law says, thou shall not commit adultery. So ano ang expectation? Mag-commit ng adultery o hindi? Hindi. So there is a demand from the law. You see, the Lord demands. Meron siyang inaasahan sa binigyan ng utos. So whether we like it or not, kung kayo at tayo ay nasa ilalim ng utos, merong itong inaasahan sa atin. Ang problema, mga kapatid, kahit na ang utos ay mag-demand ng bagay sa atin, ang tao, dahil siya'y makasalanan, hindi niya masusunod sa lahat ng pagkakataon ang inuutos. At alam natin, pag hindi nasunod ang utos, ano po ang kasunod? Parusa. There will be punishment if you do not follow the law. If you do not fulfill the law, then you will be punished. So kaya ini-explain ni Pablo na ang kautusan ay balakid. The law is an enmity against us, is an obstacle. Kahit na gustuhin mo pang gawin ang utos, dahil meron sa iyo na kapangyarihan at yun ang kapangyarihan ng kasalanan, hindi mo magagawang masunod kahit na gusto mo. Naintindihan po ba natin? So if we will be in that perpetual cycle, there would be constant punishment. There will be constant, di ba, curse in our lives. At yun ay nauunawaan ng Panginoon. Pero ano po ginawa niya? Siya po ang umako. He completed the demands of the law. Siya po ang gumampa ng mga bagay na hindi natin pwedeng o hindi natin kayang magampanan ng tuloy-tuloy. At alam din natin na ang pagsuway sa utos may karampatang parusa. Kinayon na amen. Ano po ginawa ni Christ? Namatay siya para yung parusa na dapat sa atin, sa Kanya napunta. Palapakan ho natin ang ating pong Panginoon. You have to see this the way the Lord wants us to see it. Kaya po binabanggit ni Pablo
Ano po ang naging resulta? Pagkakasundo. Sabi po diyan sa English, that we might be reconciled, both whether Jew or non-Jew, to God through the body of Jesus at the cross. So bakit tayo po nakipagkasundo sa Panginoon? At tayo bilang magkakapatid, regardless kung anong lahi mo, tayo ngayon ay pinagkaisa na at pinagkasundo ng Panginoong Jesucristo. Paano nangyari yun, mga kapatid? By putting to death the enmity. Again, mga kapatid, ano po yung hadlang? Ano yung balakid sa ating buhay? The law. Pastor, kung balakid ang law, bakit pa binigay ang law? Because the law is the basis for the judgment. Mahirap naman pong ikulong ang tao kung wala namang law. Amen po. Kung gusto lang ng police, strip ko lang ilagay kita sa kulungan. Di ba? You will react. Sasabihin mo, bakit? Meron bang nasasaad? Meron bang nauutos? The law needed to come first para may standard ng hatol. Pero alam natin, kahit na ibinigay ang utos, ang tao ay hindi nakakasunod. Amen po. Pag sinabi ba natin dyan, 9:30, pag ikaw ay wala pa, hindi ka na makakapasok. Lagi mo naririnig palagi, pero sigurado meron pa rin pong dadating dyan ng hindi 9:30. Kakatok pa. At pwede pa rin ba mo pumasok? Di ba? May batas na nga Di ba? Dati nga, nung pandemic, di ba, sabi, bawal lumabas. Pero ano ginawa natin? Lumalabas. Kaya wag natin pong sabihin na ang kailangan natin para tayo makasunod sa Diyos, mas maraming utos. Ang katotohanan, ang kailangan natin ay si Kristo. Ang kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo at pagkaunawa sa Kanyang ginawa. Kaya ang utos ng Diyos, sabi po ni Pedro, ay hindi na kabigatan sa atin kung hindi po ito ay kagalakan ng ating mga buhay dahil naiintindihan natin kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Can we give the Lord a clap offering of praise? So basically, Pastor, ang sinasabi natin, yung reconciliation natin ay proof na tayo ay ginampanan ni Kristo ang lahat ng kinakailangan. Amen. Sa tingin po ba ninyo, makikipagkasundo ang Diyos sa atin kung merong kulang? Would you think the Lord will reconcile Himself to us if there is something that is missing? Remember, ang Diyos po ay banal. Ang Diyos po'y matuwid. Hindi niya ilo-lower down ang standard niya. Kailangan masunod kung ano ang kanyang inuutos. At alam din ng Panginoon, di natin magagawa. Kaya pinadala niya si Kristo para sumunod para sa atin. Hello, nandyan pa po ba kayo? Kung hindi pa po kayo nakapag-almusal, hallelujah, ay tayo pag naintindihan niyo po ito, daig pa po ninyo ang nag-Vikings. Kung kanina po pumasok kayo doon, parang wala kayong kapag-asa. Pero sa giyaya ng Panginoon, when you understand this, sa grace ng Holy Spirit, maiintindihan nyo, ganito pala ginawa ni Kristo para sa akin. At wala tayong maibabalik sa Diyos, kundi taus-pusong pasasalamat na ganito pala kalalim ang ginawa ni Kristo para sa akin. Can we give the Lord a clap offering of praise? So let us look at the word reconcile. Sabi nga natin, reconcile. Reconcile is apokatalaso, which is reconcile fully. Reconcile completely. Ano pong sabi ni Lord? That He gave Jesus, si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo to reconcile both. Pagkasunduin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. At pagkasunduin ang tao sa Diyos. Pag sinabing pagkasundo, reconciliation, it is apokatalaso, which is to restore or to reconcile fully. To reconcile completely. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, makakalapit ka sa tronong kanang kahabagan. Bakit? Hindi na po galit ang Diyos sa iyo. Hindi na galit at napupuot ang Diyos sa atin. Pastor, bakit? Nagkasala lang ako . Bakit hindi na napupuot ang Diyos sa akin?
Kasi po, meron nang nagbayad ng parusa mo. At ang nagbayad noon, sino? Si Kristo. And now that you are reconciled to God, the word apokatalaso also means to restore favor. Sabi nga natin, restored favor. Di ba pag nagkasundo kayo mag-asawa, kung ano yung supposedly enjoying relationship that you have dahil nagkasundo kayo, ang expectation nyo, kung ano yung kalalagayan nyo dati, mabalik. Kaya nga reconcile eh. Can you hear an amen? To bring back to a former state of harmony. That is the meaning of apokatalaso. Kaya po may kapayapaan tayo. Bakit? Dahil kompleto ang ginawa ni Kristo. Para kanino? Para kanino ang ginawa ni Jesus? Come on, I need your para sa atin. Sabi mo nga, para sa akin. We need to go to that level also of being personal. The reconciliation that Jesus did is for me. Even if I don't feel it, even if I don't see it yet, that is what Christ did for me. And so I will believe it by faith. Because sa harapan ng Panginoon, ginawa niya, sinabi niya, pananampalatayanan ko. And when I trust in what Christ has done, it results to the peace in me being released. Kung tayo po ay nakakaunawa talaga na ang ginawa ni Kristo ay kompleto na, I tell you, you will live in peace. Can I hear an amen? So our reconciliation is really proof the completion of the law which Christ accomplished for us. Sabi po ni Pastor Mel kanina, and that is based on the scripture, hindi makikipagkasundo ang Diyos sa atin dahil po nilower niya yung standard. O sige, anong kaya mo? Sa 1 out of 10, anong kaya mo? Na Lord, kaya ko lang 8. O sige na nga, 8 lang, pwede na sa akin. Gagawin po ba ng Diyos yun? Do you think God will do that? He will not do that because He is a holy God. Kung ano yung standard niya sa lumang tipan, yun pa rin ang standard niya ngayon. God is the same yesterday, today, and forever. Not just in power, but even in holiness. So anong solusyon? Sa lumang tipan, binigay ang utos, walang nakasunod. Sa tingin natin, sa bagong tipan, hiwalay kay Kristo magagawa natin, hindi pa din. Kaya nga kahit po tayo, di ba, unawa natin to, yung atin pong mga mahal sa buhay, dahil wala si Kristo sa kanila, hindi pa rin nila nasusunod. Nasa ilalim na sila ng bagong tipan. Because the only way really for us to experience reconciliation is through the work of Jesus, which is complete and He accomplished for all of us. Can I hear a big amen? And today I would like to makalimutan nyo na lahat. But this, by the grace of the Holy Spirit, I pray we will never forget this. And it will transform your life. Even po yung mga nakikinig po sa online. We are righteous in Christ, not just because sin no longer stands in our way, but also because the law has been completed in our behalf. Paki-explain, Pastor Mel. Di ba lagi natin pong dinideklara, and this is based on the scripture, even 2 Corinthians chapter 5, verse 21 says this, He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ. We are now righteous before the Lord. Dahil binigyan niya tayo ng kaloob na katwiran. Romans 5:17, those that have received the abundance of God's grace and the gift of righteousness, they will reign in life through the one Jesus. So very clear, tayo po ay diniklara ng Panginoon na matuwid. Pakisabi nga sa katabi mo, kay Kristo Jesus, ikaw ay matuwid. So let us himayin natin to. Ano bang ibig sabihin pag sinabing ikaw ay matuwid? Unang-una,
pinatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat tayo in agreement. Lahat tayo hindi nakasunod. Lahat tayo ay may mga nagagawang alam natin hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Pero sa kabila ng ating mga kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Pinatawad niya tayo. Can you hear na amen? Pinatawad niya tayo. Yung mga kasalanan ninyo, makasalanan ko, mula ng pagkabata, pinatawad yun ng Panginoong Jesucristo. Na ang disobedience mo, ang binayaran ni Kristo. Pag sinabing righteous ka sa harapan ng Panginoon, it's as if the law you have already done. Sa Tagalog, pag sinabing ikaw ay matuwid, hindi lang ibig sabihin yung kasalanan mo binayaran. Kung hindi matuwid ka dahil sa harapan ng Diyos, nagampanan mo yung dapat magampanan. Hindi ka naman pwedeng tawaging righteous kung hindi ka nakakagampan. Can I hear na amen? Di ba sa tao, sinasabi nga natin, "Uy, ang bait mo." Bakit mo sinabing ang bait? Dahil nakaupo siya? Bakit mo sinabing mabait siya? Nakita mo, mayroong isang kapatid na nagugutom. Ang ginawa niya, pinakain niya. Ano sasabihin mo? Ang bait mo naman. Ano ginawa niya? Righteous act. So he did something to prove that he is righteous. Can I hear an amen? So the point na gusto ko pong i-drive at mga kapatid, pag ikaw ay tinitignan ng Diyos, hindi niya lang tinitignan na yung mga pagkakamali mo binayaran ni Kristo, kung hindi yung mga dapat mong ginawa na ni Kristo para sa iyo. Ha? Di ba, para saan po ba ang law? Di ba the Lord demands? Hello? Di ba the law demands? The law says, this is what you're supposed to do. Tanong ko po, ginawa po ba ni Kristo ang lahat ng inutos ng Diyos? Hello, I can't hear you. Tinupad pa po ba ni Kristo ang lahat ng inutos ng Diyos? Amen. Hindi lang siya naparito para bayaran ang ating mga kamalian, kung hindi ginawa niya yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Yung ini-explain ni Pastor Mel, thou shall not commit adultery. Ginawa na yun ni Kristo para sa iyo. Thou shall not commit murder. Thou shall not bear false witness against your neighbor. Thou shall not, thou shall not. Do this, do this, do this. Lahat yon ginawa ni Kristo. Kaya nga tayo nang kumilala sa Kanya, righteous tayo. Bakit? Yung hindi natin kayang gawin, ginawa ni Christ. Can I hear an amen? We always look at Christ as if He just gave us a fresh start. Tapos yung paggawa ng mabuti sa pamamagitan na ng ating sariling kakayahan. Maliho. Sabi po ng Biblia, ang Kanyang mga utos ay nilagay niya na sa ating mga puso. So that it now becomes automatic. Bakit? Ginawa na ni Jesus ang lahat ng bagay para sa atin. Can we give the Lord a clap offering of praise? Let me give you a very practical illustration. And I know the world will not accept this. Halimbawa, ako po, di ba, ay magi-engineer. Engineering yung course ko. May tatay ako na engineer na at board top-notcher, top 1. Sabi ng teacher, sa araw na ito, mag-e-exam kayo. Pero, ito ang favor nyo. Pwede kayong magpa-exam o pwede kayong humatak ng iba para siya ang mag-exam para sa'yo. Tatay mo, engineer. Top 1. Ikaw din ay magi-engineer. Binigyan ka ng opportunity na iba mag-exam para sa'yo. Sino po dito kakagat?
Sino po kakagat? Aminin nyo. Kung ikaw ang magte-take, sigurado, alam mo, babaksa ka. Pero pag ang tatay mo ang nag-exam, sigurado, papasa siya. At pwede pang maging summa cum laude. So tanong, sino po dito ang magpapa-exam, tatay niya lang ang sasagot? Wag na kayong magpaka-righteous. Di ba? This is not a trick question. All of us would want to pass. All of us would want to have that reward. Can I hear an amen? So sabi ng teacher, pwede. Di ba, hirap na hirap tayo? Kasi ang sistema ng mundo, kailangan ikaw ang magsikap, kailangan ikaw gumawa. Pero sa harapan ng Diyos, walang sinabi ang sarili mong gawa. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon, hirap na hirap, mabuhay sa biyaya ng Diyos dahil ang thinking natin, ang pagpapala ng Panginoon ay dapat mong pinagsisikapan. Well, in fact, Christ fulfilled everything for you. Can we give the Lord a clap offering of praise? Again, let that sink into you. So let's go back to the illustration. Yung tatay mo ang nag-exam. Nakita ng teacher, perfect! Pero ang nakalagay na pangalan sa test paper, pangalan mo. Tanong, kaninong grade mapupunta yung perfect na sagot ng tatay mo? Sa'yo. May ginawa ka ba? Wala kang ginawa. Pero yung ginawa ng tatay mo para sa'yo, panahon na ng graduation, recognition, summa cum laude. Sino ang papa next sa stage? Tatay mo o ikaw? Sino pa sa papanik sa stage? Ikaw o tatay mo? Tayo. Bakit? Yung ginawa ng tatay mo sa ilalim ng pangalan mo. Let's now go to the work of Jesus. Let's now go to the work of God. He took the exam for you. He took the test for us. He took the commandments and did it. Kinuha niya ang lahat ng utos ng Ama at sinunod niya. Para kanino? Sa atin. Kaya sa cross, ang sabi ni Jesus, it is finished. Hindi lang dahil bayad ang ating mga kasalanan, kundi lahat ng demands ng Diyos na sunod ni Kristo. Para kanino? Sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Yang taong yan is no longer a lawbreaker. That Christian is the righteousness of God in Christ. Tignan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka na makasalanan. Ikaw ay itinuturing na ng Diyos na nakasunod sa lahat ng utos niya. Palakpakan ho natin ang ating pong Panginoon. Sino po ang nakakasunod ng ating pinapaliwanag? That is the power of what Christ has done. Sa Old Testament, ang lagi nating nakikita lamang yung kasalanan binayaran ni Christ. Alam niyo po sa Biblia, I'm getting ahead of myself, but let us just read this for now. We now have been restored to favor before God through the complete work of Jesus. Kagaya po ng explanation natin kanina, yung tatay mo ang nag-exam. Sino ang na-rewardan? Ikaw. Baka nga magreklamo ka pa pag sinabi ng teacher mo, pasado ka lang. Ano gagawin mo? Hindi po ako papayag, ma'am. Ang galing ng tatay ko. Pang summa cum laude yung grade niya, tapos bibigay mo lang sa akin passing grade, hindi ako papayag. Hello, nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Pero bakit marami mga mananampalataya payag na payag sa demands ng Satanas?
Bakit marami mga Kristiyano demand na demand at payag na payag sa konsensya niya? Instead na tayuan ang perfection and completion na ginawa ni Kristo, naaasahan natin ang biyaya at favor ng Diyos, tinatanggap lang natin ang lahat ng bagay. It's as if this is what the Lord wants for us to experience. Mga kapatid, what is left for us is no longer punishment. What is the Lord's desire for everyone is to experience His favor and blessings. Hindi ko po maiintindihan kung kayo po ay natutuwa or kayo po ay nag-aalinlangan. Pastor, ganyan ba talaga kagabait ang Diyos? And that is the reason why so many Christians are not living in peace. Hanggang ngayon, nananatili sa katatayuan, marami pang demands ang Diyos sa akin. Marami pa siyang nais sa buhay ko na gawin ko. Do this, do this, do this, do this. That it will not come to an end. That the only really life that will satisfy peace is when I die. Mga kapatid, si Pablo was thrown in jail. Not because he wanted that. It was part of what he will go through. Pero sa kabila ng kanyang pinagdaanan, the joy of God was with him. The peace of God was with him. Pero sadly, marami po mga tao, even Christians, hindi naman nakakulong, pero walang satisfaction, walang contentment, walang peace. Hanggang ngayon, naghahanap pa. And yet, they say they are Christians. Why? Because there is something in them that has not been fully resolved. And mga kapatid, sa araw na ito, you are hearing the good news. Pag sinabing ikaw ay tinuwid ng Diyos, hindi lamang pinatawad ang iyong mga kasalanan, ang ibig sabihin nun, nagawa mo na yung dapat gawin. Sa papaanong paraan, Pastor? Sa pananampalataya mo sa Panginoon. Bakit? Binatawad ba ang kasalanan natin dahil na tayo namatay sa krus ng Kalbaryo? Tayo po ba yung pinarusahan? Come on, church. Tayo po ba ang pinarusahan? Hindi. Pero we believe that our sins are forgiven. The same thing is true when it comes to the fulfillment of the law. Kahit na hindi natin ito physically nasunod, dahil sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo, parang nasunod mo na ang utos. Kaya ano po ang magiging resulta? Reconciliation. Hindi sinasabi ng Panginoon, alam mo, bayad na yung kasalanan mo eh. Kaya lang, hindi mo pa nagagawa yung number 1, number 2, number 3, hanggang number 10. Kaya pasensya tayo. Ang kasalanan mo, pinatawad na, pero hindi mo pa nagagawa yung number 1 up to 10. Hindi pa tayo reconciled. And that is our definition of forgiveness sa tao. Hello, nandyan pa po ba kayo? Diba, ganyan tayo mag-deal when it comes to forgiveness? Alam mo, pinatawad na naman kita kaya lang patunayan mo. Manlibre ka muna. Di ba? May gawin ka muna para tayo talagang maging reconciled. Hello, nandyan pa po ba tayo? Pero that is not what God demanded. Kahit na wala tayong ginawa, merong gumawa para sa'yo. At yun si Jesus. Kaya ano na lang po natitira? Blessing and favor. Many Christians struggle with sickness, struggle with temptation, struggle with fear, anxiety. Why? Because they have failed to really trust the finished work of Jesus. Pag sinabing finished work ni Lord, hindi lang nangangahulugan ang kasalanan mo binayaran. Pag sinabing finished work, yung mga dapat mong gawin, ginawa niya. Hello, nandyan pa po ba kayo? Sa tingin niyo po ba kung aasahan tayo ng Panginoon na gawin yung dapat nating gawin, masusunod natin lahat?
Hello, come on, be honest. Masusunod po ba natin? Bawa nagpunta si Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan in the past, bayad na. Lahat ng kasalanan natin, ng mga kasalanan ng tao, binayaran ko na. Pero lahat ng mangyayari pagkatapos mabayaran ang kanilang mga kasalanan, bahala na sila. Alam ng Diyos, hindi mo masusunod. Hindi mo magagawa. Kaya ano ginawa ni Lord? Ginawa niya na ang mga bagay na hindi mo magagawa. Kaya ano sabi ni Lord? You are now righteous. Hallelujah. Colossians chapter 2 verse 13 to 15 says, "And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He made alive together with Him, having forgiven you of all your trespasses." And what happened? He wiped out the handwriting of requirements that was against us. It was contrary to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Tayo na dating mga patay sa ating mga kasalanan. Yan ang turing ng Diyos sa atin. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama nino. Come on, church. Kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang iilan sa inyong mga kasalanan. Lahat ng inyong mga kasalanan. Amen. May pananagutan dapat tayo sa Diyos. Dahil hindi natin matupad ang utos. Ano po ang sinasabi natin kanina? Ang law may demand. Meron siyang kailangang magawa natin. Amen. Ang problema, kahit itry nating gawin, magagawa natin sandali, pero sigurado, sasablay tayo. Amen po ba? So ano ginawa ni Lord? Yung pag hindi mo pagsunod, may karampatang parusa. Yung parusa, kinuha niya. Can I hear amen? Pero hindi lang doon natapos. Ano po ginawa niya? Natupad niya din ang utos. Perfectly. In-elevate pa nga niya. Sabi niya, di ba, narinig ninyo, bawal makiapid. Ano po sabi ni Lord? Sinasabi ko sa inyo, tumingin ka lang sa isang tao nang may malaswang paningin, ikaw ay nag-commit na ng adultery. Sabi ng kautusan, huwag kang papatay. Pero sabi ng Lord, magtanim ka ng galit sa iyong puso, sa iyong kapwa, para mo na siyang pinatay. Hello, nandyan pa po ba kayo? In-expose ni Kristo ang spirit ng law. At lahat ng yon, ginawa niya. Para kanino? Come on, church, para kanino? Para sa atin. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Tayo ay hindi karapat-dapat, pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na parurusahan. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Alam niyo mga kapatid, nang sinabi po ni Pablo sa verse 15 na maging sa krus ay dinisarmahan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan. Bakit po yun nangyari? Kasi tinupad niya na yung utos. You see, the enemy has the free or the liberty to cause havoc in your life
because of sin. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos will not create evil. Sickness will not come from God. Poverty will not come from the Lord. Pastor, bakit nangyayari? The moment that the protection of the Lord is removed from His people, the things that are evil will now be able to work in them. Kagaya po ng nangyari kay Job. Hello, nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Pakigising nga yung katabi nyo. Kagaya niyan, di ba? Bawal matulog. Di naman ako natutulog eh. Di ba, pastor? Nagpapanggap lang akong gising. Di ba? Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon, di ba? Thou shall not. Gising nga ka nga, nagpapanggap ka lang. Di ba? So going back. Kay Job, di ba? Bakit nakakilos po si Satanas? Kasi nawala po yung protection eh. The Lord gave the enemy the free hand. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? No evil will come from God. No lie will come from God. All evil comes from the enemy of God. Can you hear an amen? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, binabanggit dyan na disarm. Bakit na disarm? Kasi po ang ginawa ni Kristo, unang-una, ang ating mga kasalanan. Pag sinabing kasalanan, oftentimes ang thinking natin, meron kang ginawa na hindi po dapat ginawa. Hello, nandyan pa po ba kayo? Uwian na po ba tayo? Help us, Lord, to comprehend. Let the Holy Spirit help us to focus. Whatever is distracting you today, ask that the Lord will help you to understand because it will transform your life. So going back, oftentimes pag sinabi nating binayaran ng ating mga kasalanan, ang number one na tingin natin, meron kang dapat iniwasan na hindi mo naiwasan. Pero alam po natin, sin is not just about you failing or for you doing something that you're not supposed to do. Can you hear an amen? Narinig yun na po ba yung sin of omission and sin of commission? Ano po yung sin of commission? Meron kang ginawa na hindi mo dapat gawin. Amen po. Binayaran po ba yan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Meron kang dapat hindi gawin, ginawa mo. Hindi ka dapat mangopya. Nangopya ka. Binayaran po ba yan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Pero, alam natin na meron ding pangalawang klase, which is the sin of omission. Sabi ng Biblia, he who knew something that is good but does not do it, that person commits sin. Alam mo yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa, yun ay kasalanan. Punta tayo dun sa estudyante. Nangopya. Dapat po bang mangopya? Nangopya siya. Binayaran po ba yun ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Hello, sa mga estudyanteng nangopya. Hallelujah, kaya wala pa lang sumasagot eh. Pinatawad niya ng Lord. I'm just using it as an example. Again, estudyanteng nangopya. Binayaran po ba yan ni Lord sa krus ng Kalbaryo? Oh, dapat po bang mangopya? Pero nangopya?
Pinatawad ba yun ng Diyos? Binayaran sa cross? Bilang isang estudyante, anong inaasahan sa'yo? Mag-aral. Tanong, estudyante ka, hindi ka nag-aaral. Di ka nga nangungopya, pero hindi ka rin nag-aaral. Oh, tanong, sa estudyanteng dapat mag-aral, hindi nag-aral, kasalanan ba yon? Kasalanan ba yon? Amen. Tanong, yung estudyanteng tamad at hindi nag-aral, binayaran ba yun ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. But it doesn't stop there. Sabi natin, dapat ang estudyante nag-aaral. Ang sabi po natin, binayaran ni Kristo yung katamaran sa krus ng Kalbaryo. So ikaw ngayon, estudyante na born again, at inaasahan ngayon sa iyo bilang Kristiyanong estudyante na mag-aral righteously. Tanong, makakapag-aral ka kaya? Binayaran ni Kristo yung pagiging masipag mo eh. Hello, nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Bilang isang estudyante, yung pagiging masipag, tinupad na ni Kristo para sa iyo. Hindi para manatili kang tamad, kung hindi dahil sa grasya ni Lord, yung ginawa niya para sa iyo, ma-impute niya sa iyo, at dahil ikaw ngayon ay isang estudyanteng na kay Kristo, hindi ka na tamad, excited ka nang mag-aral dahil si Kristo binayaran ng buhay na masipag sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Let's not apply it in our Christian life. Yung pagdalo po ba sa church, na alam natin, Hebreo Kabanatang 10, huwag babaliwalain ang pagtitipon. Hindi ka dumadalo. Binayaran po ba ni Kristo yon sa krus ng Kalbaryo? Binayaran po ba yun ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Amen. Pero hindi lang yun ang binayaran niya. Yung hindi mo pagdalo. Binayaran niya din ang isang buhay na masipag at masigasig sa pagdalo. Kaya pupunta tayo sa church, hindi bilang kabigatan, kailangan pumunta sa church. Kasi pag pumunta ako sa church, pagpapalain ako ni Lord eh. Hindi yun ang motivation. Kaya tayo nagpupunta sa iglesia dahil alam natin binayaran ng Kristo ang ganitong buhay. Na ang priority natin ay hindi ang ating layaw, hindi ang sarili nating gusto. Ang priority na natin ay ang kalooban ng Diyos. That is how you walk in righteousness. You don't walk in righteousness by your own efforts. You walk in righteousness by faith in the finished work of Jesus Christ. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Our right standing before God means that all our sins are forgiven, and it also means that all righteous acts have been done for you. So I don't know about you. This is the gospel. Oftentimes, nakafocus tayo, bayad ang iyong kasalanan, bayad ang mga hindi mo dapat gawin, binayaran ni Kristo. Nakakaligtaan natin, hindi tayo pwedeng ideklara ng Diyos na matuwid kung hindi natin nagawa ang dapat magawa. Can I hear an amen? Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Sige po, malakas sa palakpak para sa atin pong Panginoon. So now we can live a righteous life because Christ paid for this. At kung tayo man ay maging mahina,
sa panahon ng paggawa na alam natin, ninanais ng Diyos para sa atin, we don't feel condemned. Because alam natin, yan ay bahagi ng prosesong pinagdadaanan natin para i-reflect ang righteousness ni Lord. Again, ang righteousness ay hindi lang pinatawad ang iyong mga kasalanan. Pag sinabing righteous ka, nagampanan mo ang dapat mong magampanan. Pastor, hindi ko nga nagampanan Ikaw. Pero merong kang pinagtiwalaan na gumampan para sa'yo. At sino yon? Si Jesus Christ. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa atin pong Panginoon. So at this point, we will pause for a while and we will be giving to God. Hallelujah. Okay, so I'm calling on Tita Betsy, who will be sharing an exhortation from the Word. Hallelujah. Thank you, Pastor. Magandang umaga po sa lahat. It's time to give. At sometimes po, or maybe most of the times, we look at overflowing. Let's say sa bank account, it's overflowing to the brim. Yung lalagyan mo ng groceries, it's overflowing with groceries for the month. But the scripture po shows that provision is not always about excess. Often it is about God's sustaining what we already have. And that is miraculous too. We all have heard and read about the story of the Gentile widow at Zarephath. And this can be found in 1 Kings chapter 17, verses 14 to 16. I-refresh lang po natin yung memory na yun natin. Ano? Panahon po yun ng tagtuyot. Pinapunta po ng Panginoon si Propeta Elias sa Zarephath at doon niya matatagpuan ang isang widow na only have a handful of flour and a jar of oil. Amen po, natatandaan niyo po yung istoryang yon. And under God's instruction, pumunta po si Propeta Elias, lumapit po dun sa widow na yon at humingi po siya ng tinapay at kaunting tubig. No. Tumugon naman po yung balo. Pero meron po siyang sinabi na ito na lang po ang meron ako. This is my last meal. At pag ibinigay niya yon, wala na po silang kakaning mag-ina. Amen po? So yung pong action ng widow na yon is an action of obedience and faith sa Panginoon. And that action of obedience and faith opened the door of sustenance. Hindi po na-mention dito sa talatang ito kung ang widow ay binigyan po ng overflowing of flour and oil ng Panginoon. Kasi during that time, tagtuyot nga po iyon, at kung mangyayari yon, baka pag-isipan po ang widow, saan kinuha ng widow yung ganong karaming grains at saka oil? Di po pa? So, God gave her what she needed day by day. So sa araw-araw na kada siya kumukuha dun sa jar of flour and oil, naaalala niya ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang katapatan ng Panginoon, naaalala niya. Kasi meron at meron siyang nadudukot. And considering na yung tagtuyot ay lasted for 3 years and a half. So 3 years and a half, siyang pinagpapala ng Panginoon. Just for the little flour and oil that she gave to the prophet Elias. Amen po?
So the story reminds us also of Philippians 4:19 that God will supply all our needs according to His riches and glory. Not according to what we envisioned, but the provision will always be there. Steady, sufficient, and right on time. Basahin ko lang po yung verse na ginamit ko po dito in Tagalog. 1 Kings chapter 17 verse 14. Hindi niya mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw nang ulay maparating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias, ang ina at ang anak niya. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So ano po yung reflection natin dito? Na kapag ang ating sisidlan ay magaang na, ang ating bulsa ay magaang na, ang ating wallet ay magaang na, at ating tapayan ay wala ng oil o wala ng tubig, we can trust the quiet, daily miracles of God's sustaining grace. Amen? Patuloy po tayong mananahan sa Panginoon. God's provision isn't always about abundance. It's about enough. In the season of lack, let us trust the one who holds the jar and the jug in His hands, where we can experience the overflowing peace of God in our daily needs. So wala man, patuloy man tayong binibiyayaan ng Panginoon sa araw-araw at hindi siya nagkukulang. At doon ay ating mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon. So let us pray and lift up our giving to the one who holds the jar and jug. Salamat, Ama, sa araw-araw na lagi mong kinakatagpo ang aming mga pangangailangan ng inyong mga anak in ways sometimes we do not expect. Teach us to see your faithfulness in the enough and to rest in your wisdom and timing. Help us to walk in obedience and gratitude, knowing you will never let us go without what you know we need. In Jesus' name, amen. Thank you po. Amen. So thank you po, Tita. So while we're giving, we also like to remind everyone po yung ating Seeds of Grace sowing, no, that is still ongoing. And hopefully, you can, James, paki na lang. Thank you. Okay. We can already sow our seeds, no, in time for our anniversary. Sa mga nagtanim na po sa season na ito ng Iglesia, we're celebrating our 20th in the coming days. Marami pong salamat sa inyo pong pagtugon sa panawagan ng Panginoon, no? So to support whatever amount that the Lord has placed in your heart, and even sacrificing, no? Sabi nga yung ating pagtatanim may isang pagkakataon na maalala natin na itong panahong ito, there's something that really the Lord did in our hearts, no? And we didn't just give something na very convenient sa atin, but something that we really prayed for, na Lord, ito po ang iyong ninanais para sa akin na maitanim, no? Alam niyo po, we're talking about what Christ has done for us is that He did not only pay for our sins of commission, but He also paid for our righteous actions. So ngayon, hindi na po struggle when there is a call for us to give. We become excited. Bakit? Sa harapan ng Panginoon, yun na tayo. Di ba? We don't worry about things. We get excited to do the things that will glorify God. Can I hear an amen? Kasi tandaan natin, tayo po ay righteous na. And again, pag sinabing righteous, is not just binayaran ng Lord ang pagiging madamot mo. Hindi po, binayaran ng Diyos ang pagiging mapagbigay mo. That is who we are in Christ.
Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. So let us now, by the way, yung tickets po natin, we still have many tickets. No, last week po ay 200 were distributed. At ngayon po ay we're praying for 500. No? Yung iba po mga kapatid natin, they have so many invitees. Pero alam niyo po, ang nakalulung at ang iilan, meron pong iilan sa atin ay excited pong mag-imbita at ang iilan po sa atin ay wala pong pakialam. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, binayaran niyo na po yung indifference ko. Hindi na ako ito. Ako ay binigyan mo ng Espiritong Banal upang maging kabahagi ng pagpapalaganap ng inyong salita. Can I hear an amen? That is who you are. Hallelujah. And paalala po sa atin, we are to register. Unang-una, i-register po ninyo sarili nyo. Ako po personally, nakikita ko po yung lahat ng mga SMVPs na nag-register. Hanggang ngayon po, marami pa pong hindi nagre-register. Sarili nyo na lang po i-register nyo, hindi nyo pa po ma-register. Let us not allow this spirit to go on. Today, register yourself. Secondly, who are the people whom you would like to invite? Diba? Nakakalungkot naman kung lahat ito ay binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-anyaya. Tapos makikita natin yung mga kapatid natin, ang dami pong dinala sa Panginoon, and yet tayo pupunta doon, nag-iisa tayo. The Lord paid for our omission. The Lord paid for our commission. Pray to God. Can you hear an amen? Hindi po ako nanenermon. Ako po ay nagpapaalala sa bawat isa. This is the opportunity for you to be part of what God, the Lord, wants to accomplish. Can I hear an amen? So, i-register niyo po. Yan po yung scan. You can scan it. Okay? Kung hindi po kayo marunong, magpaturo po kayo. Hallelujah. In the age of technology, marami pong pwedeng magturo sa inyo. Kung hindi po ninyo kaya, magpa-register kayo sa iba. Tanggalin na po natin ang lahat ng ating excuses. Let us allow the Lord to help us through our brothers and sisters. Can I hear an amen? Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. And last but not the least, ang t-shirts po are available until today. Dahil po, 2 linggo na lamang po is for our anniversary. For those who are deciding to, for the anniversary, those who will be serving, please get your t-shirt size today. For those na hindi po makakakuha, pwede pa naman din po kayong pumasok. Wala naman pong mandatory that you have to be in t-shirt. No, it's just nice to see that you will be part of the crowd na naka-shirt po. Okay? So let us now end with this. I don't have much time. So marami pa po ako mga talatang dapat gagamitin, pero I'll just end what I shared kanina pong 8 o'clock. So ano ang result ng completion ng ginawa ni Kristo? Sabi natin, 2 sides ang ginawa ni Lord. Yung mga kasalanan natin, binayaran niya, at yung pagsunod natin, tinupad din ni Jesus. So what will now be the result? If Christ paid for your sins, and Christ also did what you're supposed to do. Kagaya ng illustration natin kanina, ikaw yung dapat mag-exam, nag-exam yung tatay mo. Ang taas ng grade ng tatay mo, sino makikinabang? Sino po? Ikaw. So let us now apply that simple analogy. Si Kristo ang nag-exam. Perfect! Ano kaya ang result kung si Kristo ang nag-exam at perfect? Diba? If you obey, if you follow everything, anong result? Come on, church. Ano ang mindset natin? If you obey God, anong result? Come on, church. Anong result when you obey God?
Blessing! Amen po! That's why we try and we always hear that word, obey, 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 so that you will be blessed. Now let us go to what Christ has done. He obeyed for you. He did it for you. So anong result? Anong result for us? Blessing. Ikaw ba sumunod? Ikaw ba sumunod? Hindi, pero sino sumunod? Si Kristo, perfectly. So dahil nasunod ni Kristo, perfectly para sa iyo, ano ang dapat mong asahan? Pagpapala. Let's go to the scripture. Ano ba to idea ni Pastor Mel? This is the gospel. Ano po ang sabi sa Galatians 3:13-14? Christ has redeemed us from the curse. Basahin na natin sa Tagalog. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Nakakasunod tayo, pero hindi lahat. Amen po. Out of the 10 commandments, maaaring merong isa dyan, hindi mo nasusunod. Kung masunod mo na, hindi naman palagi. Sabi kaya dyan, anong pong sabi? Dahil hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng Diyos, ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Let me ask you a question. Mula po sa Biblia, kailan dumadating ang sumpa? Pag sumunod o hindi sumunod? Pag hindi sumunod, papaluin mo ba yung anak mo kung sumunod? Ang bait-bait mo naman, Sam. Sumusunod ka, kaya papaluin kita. Ganun ba gagawin mo, Stephen? Oftentimes, kaya may palo dahil hindi sumunod. Amen po. So sa law, pag hindi sumunod, may sumpa, may parusa. Pero, ano pong sabi? Hindi natin nasusunod ang lahat ng utos, kaya sinumpa tayo ng Diyos, pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Tanong, kailan po ba dumadating ang sumpa sa ilalim ng utos? Pag sumunod o hindi sumunod? Pag hindi sumunod, sabi po ng Biblia, tinubos na tayo sa sumpa na bunga ng hindi pagsunod. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ano ang proof? Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi ng kautusan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Yan si Kristo. Yung sinasabing hang on a tree, hindi po siya literal na nagbigti. Kundi siya po'y nabayubay sa puno. At yung puno na yan is represented by the cross. Ginawa ito ng Diyos para, ano po kasunod? Ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din natin na hindi mga Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At hindi doon natapos, para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Himay-himayin natin. Sabi po dyan, hindi tayo nakasunod, inako ni Kristo ang sumpa. Amen. Sa utos, dalawang aspeto. Hindi lang yung nagkamali ka may parusa, inaasahang gawin mo yung utos. Amen po. Sino gumawa nun? Yung pagsunod sa lahat ng utos. Sino po? Si Jesus. Sinunod ni Jesus ang lahat ng utos. Sino po naniniwalang sinunod ni Kristo ang lahat ng utos ng Diyos? So kung sinunod ni Kristo ang lahat ng utos ng Diyos, para kanino yon? Sa atin. So ang tanong,
Kung para sa atin ang lahat ng ginawang pagsunod ni Kristo, ano dapat ang asahan mo? Sumpa o pagpapala? Again, tatanungin ko, nasunod ni Kristo ang lahat ng utos para sa'yo. So, ibig sabihin, wala nang sumpang padating sa'yo. Hindi doon natatapos. Dahil nasunod ni Kristo ang lahat ng utos para sa'yo. Ano po ang kapalit nun? Pagpapala ni Abraham. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. This is what Christ has done. No more curse. And not only no more curse, you should expect blessings. Bakit? Sabi ng utos, do this, and these blessings will come after you. I no longer have time, but we will cover this next week. Go to Deuteronomy chapter 28. If you carefully obey all my laws, all my commandments, and all my statutes, you will be above all people, and all these blessings will come after you if you fully obey. Now, let me ask you, did you fully obey? Tayo po bang lahat ay nakasunod na sa lahat ng tuntunin ng Diyos? Sino po ang makapagsasabing oo? Pakitaas ang kamay. Kung kayo po'y nakikinig hanggang kanina, alam nyo na sagot. Sino po dito ang nakasunod ng lahat ng inutos ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Ito po ang ating summa cum laude, si Stephen. Stephen, bakit tagtaas ka ng kamay? Amen. Kamay. Amen. Si Kristo ang gumampan para sa'yo. By faith, Christ fulfilled everything. Kaya nga binabanggit siya sa verse 14. Ginawa ng Diyos ito para ang mga pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din natin. Sa tingin po ba natin, pagpapalatain ng Panginoon ng blessing ni Abraham kung hindi tayo nakasunod? Nakasunod tayo by faith in the work of Jesus. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kay Pastor Mel. Kay Jesus. That's why we love the gospel. Sa tingin po ba ninyo, we will go to heaven because of simply our sins are forgiven? No. Christ did everything right for us. That's why we can enter heaven. Can you hear an amen? So since all curses of the law have been consumed by Christ, blessings and favor from God are the only ones left for us to experience. Ganito po yan eh. May padating na sumpa. May padating na pagpapala. Ano kaya ang sinalo ni Jesus? May padating na sumpa para sa'yo, may padating din na biyaya para sa'yo. Ano kaya ang tinanggal ni Jesus? Sumpa at pagpapala. Oh, kinuha niya lahat ng sumpa. So ano ang padating na lang sa'yo? Pagpapala. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, napaka-bless mo pala. This is who we are. This is not a new teaching. This is what Christ has done for us. Kaya nga yung lahat ng lumalapit sa Kanya, di ba? Struggle ba silang gumaling? Come on, church. Yung mga taong lumapit sa Kanya, nangangailangan ng healing, lahat po ba sila pinabalik ni Lord? Come on.
Sinabi pa ni Lord, kulang pa. Kulang pa ginagawa mo. No, everyone receive by faith. You see, we have made things difficult. We have made things to be our own. Hindi naman tayo pa i-bless ni Lord kung wala tayong contribution. Mga kapatid, our salvation, we did not contribute anything. And our blessings is not simply because of our effort. Yung binabanggit, hindi ba, Pastor, kailangan mag-obey? Even our obedience has been paid by Jesus. The reason why you can obey the laws and the commandments of God, because Christ gave you already a new life. Can we give the Lord a clap offering of praise? Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. So as we end today, let us look at the blessing of Abraham. Ano po ba ang blessing ni Abraham? Ang sabi ni Lord, now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house, to the land that I will show you. And I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. You will be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Sa Tagalog po, sabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa inyo. Before we continue, kanina po while we were worshiping, the Lord reminded me, sabi niya, Mel, expound on this a little bit. Inutusan ng Lord si Abraham na alisan ang kanyang bayan. You might be right now in a position and God is telling you, or you're thinking, sabi ng Lord kay Abraham, umalis ka na. Let us understand the context. The country of Abraham is a country of pagans. His relatives were pagans. His environment was a lifestyle of paganism. Understand the context. Can you hear an amen, everyone here? Be mindful of just picking any verse from the Bible and applying it in your own situation and tell, si Lord sinabihan si Abraham. Pinaalis siya dahil yung paligid niya ay hindi karapat-dapat sa gagawin ng Diyos para sa kanya. Can you hear an amen? Let's continue. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sino po dito ang apelyido po'y tanyag? Hallelujah. Pagpapalain kita at maging ang iyong pangalan ay magiging tanyag. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magagandang loob sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka sa akin. Di ba? Di ba? Ano sabi? Pagpapalain ko ang mga magagandang loob sa iyo, pero susumpain ko yung mga susumpa sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka sa akin. Di ba? Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao saan? Sa mundo. Let's go back to Galatians 3. Yan po ang pagpapala na meron kay Abraham. Let's go to 14. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din natin. So ano yung pagpapala ni Abraham? Mga kapatid, if you're to analyze and summarize the blessing that God gave to Abraham, it's simply Abraham became a blessing. Not just to his own family, but he became a blessing
to the entire world. Can I hear an amen? So as we end today, the completed work of Jesus, we are already blessed to be a blessing not just to a few, but we can be a blessing to families and even to nations. Can we give the Lord a clap offering of praise? Kaya po sa church, we often emphasize the 3 C's. Come on, let me hear you. Ano po yung unang C natin? Our own circle, your family, your relatives, your churchmate. Let's go to the next C. Ano po yon? Cities and communities. We don't stick to our own circle. We reach out cities in Metro Manila. And last C, countries. Hindi lang tayo pang Pilipinas. Sa biyaya ng Lord, we can be a blessing even to other countries. Can I hear amen? Why is that so? Because Jesus made you so. Jesus blessed you with a new life. Jesus gave you the favor so that you can be a blessing not just to your own circle. You can be a blessing to other cities in Metro Manila and the Philippines. And you can be a blessing to other countries. And everyone says, Amen. Sino po ang nananampalataya na ito na tayo kay Kristo? Sino po nananampalataya na ito na tayo kay Kristo? Mga kapatid, kung hanggang ngayon natatali tayo na pang-circle lang tayo, this message reminds you that you are the seed of Christ. You are the seed of Abraham. By faith in Christ, you are not just a blessing to your own circle. You are a blessing to other cities. You are also a blessing to other countries. That is who we are. And you have to start believing that. Remember, righteousness is not just not sinning. Righteousness is being able, by the grace of God, to do what Christ has already done for you. Na kung sa oras na pagtugon mo sa panawagan ni Kristo, magkamali ka, bayad yon ng Diyos. Pero hindi doon natatapos na tayo ay mabubuhay lagi sa kamalian. Kung hindi tayo'y nagpapatuloy na gawin kung ano po yung sino na tayo, we are now righteous people, able to follow the direction of the Lord. And everyone shouts, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? So again, as we end, ano po ang dapat mo nang asahan ngayon? Sumpa o pagpapala? Can't hear you. Sumpa o pagpapala? Pastor, papaano kung ako ay hindi nakasunod? Aasa ka pa rin po ba ng sumpa? Aasa ka pa rin pa ng sumpa? Di ka nakasunod? Hindi. Bakit? Bakit hindi ka susumpain? Kasi kinuha na yun ni Jesus. Again, kung ikaw ay nagkamali, aasahan mo ba na ikaw ay susumpain ng Diyos? Ano ang mararanasan mo? Pagpapala. Minsan nga, sa gitna pa ng kamalian mas nararanasan mo pa yung biyaya ng Diyos. Are we saying then that it's okay for you to sin? No. Bakit? Kasi unawa mo, hindi ka na ganun. You are no longer a sinner. You are now a righteous person. And when we say you are a righteous person in Christ, you do righteous actions. Can I hear an amen?
Kagaya po nung naging teaching natin last week. Hindi ka magpapatawad dahil pag hindi ka nagpatawad, susumpain ka ng Diyos. Magpapatawad ka, magpapatawad ako, dahil yun ako. Dahil ako ay binigyan ng Diyos ng biyaya para yung biyayang yun, ipaabot ko sa iba. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Kung ikaw ngayon ay walang fire, ikaw ngayon ay walang sigla sa Panginoon, and you're trying all your best na ma-restore ka, mga kapatid, start to trust God. Tell God, this is not who I am. I am not lazy. I am a person redeemed by the blood of Jesus. I am a new creation. I get excited to serve the Lord. I get excited to mingle with my fellow brothers and sisters. That's who I am. Amen po. Si Kristo nga, kung tutuusin, pwede naman. Di ba, ano nangyari sa Panginoon? Namatay siya, nabuhay na magmuli. Sino po naniniwalang pwede siyang pumanik agad sa langit? Pwede po bang ginawa ni Lord yon? Pwede po ba yon? Nabuhay siya, pumunta siya sa langit. Pwede po bang ginawa ni Jesus? Pwede niyang ginawa yun, pero anong ginawa niya? Binalikan niya muna yung mga alagad niya para patunayan sa kanila yung salita niya. You see how important to Jesus is? The community. How important to Jesus is to restore Peter. Sino si Pedro? 3 beses siyang dininay. He could have forgotten Peter. Pero what did Jesus do? Binalikan niya si Pedro at sinabi niya, despite of your mistake, despite of your failure, I died at the cross for you. You have been paid from your sins. Ano sabi ni Lord? Go, feed my sheep. Feed my lamb. Ano yon? You are now a righteous person. You can continue to serve me. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. I can go on and on until 12. Pero tama na po. Let the Holy Spirit speak to you today. Let's have communion. Hallelujah. Let the Holy Spirit be our teacher. Everything that we have heard, let it be a seed. If you have been struggling for a long time and you are trying to aim to get the approval of God, you will fail. Because ang totoo, approval has already been granted to you. Trust in the Lord. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise today. Lord, you have done so much for us. And if we will be honest, Lord God, we have limited the power of what you have done. We try to figure out why blessings are not coming. We try to justify the reason why we remain to be lost. We try to connect things with our past. We try to connect things with people. And we fail to understand that there is only one reason why we can truly expect favor from you. And that is Jesus Christ. Lord, Holy Spirit, just like what I have mentioned yesterday, help, Lord. May your people find help in you. May your people truly understand that you alone is whom we need. We don't need a change of environment. We don't need people to do things for us. This is not the reason. The only foundation of a peaceful life is that is founded in you.
And when we are at peace with you, wherever we are planted, wherever you take us, wherever we are now, we will be able to reflect that great life that you have given to us. So today, as we partake of the elements of communion, kung meron po ditong mga nagtatanong, why am I sick? Why am I struggling? Does the Lord really want me healed? Lord, may the message remind everyone, you made us righteous. It means we are more than qualified to receive your healing. Kahit pa po, yung mga panahong hindi namin pinag-ingatan ang aming mga sarili. Kahit na ng mga sa panahon na naabuso namin ang aming mga katawan, lahat ng yon binayaran nyo sa krus ng Kalbaryo. At sa pagbibigay nyo sa amin ng kagalingan, nakapaloob na doon na mapapangalagaan namin ang aming mga kalusugan. Hindi dahil natatakot kami na pag hindi namin to ginawa, susumpain mo kami. Lord, everything has been done by Jesus. So let your people truly rest in you. And may the gospel really resound in our hearts. Kahit pa po yung mga nag-i-struggle, Panginoon, sa kanila pong pang-araw-araw na buhay, trying to figure out what went wrong, Jesus, by the Holy Spirit's help, may your people understand all curses have been exhausted by you. So even as we partake right now of the bread, we expect only one, healing in Jesus. From the crown of our heads to the soles of our feet. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Let's all partake by faith. Church, receive your healing. You don't need to struggle. Receive your healing in Christ. As we partake from the cup, thank you so much, Lord. When you made us righteous, you did not only cleanse our sins, you gave us a new life. A life that can now follow you. A life that can now choose you. A life that can surrender completely to you. We struggle when we rely on the flesh. We struggle when we try to live our lives the way we used to. But there is peace when we accept who we are already in Christ. It becomes easy to obey. It becomes easy to humble ourselves before you. It becomes easy to extend grace. It becomes easy to be generous, knowing that you have given us a new life. So Lord, let your people understand that only by the blood of Jesus we have been reconciled. And let the power of the Holy Spirit truly come alive in us. Help us, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake by faith. At this point, let's all rise up. It's already 11:30. Let's just sing this one song to God as a declaration of the Lord's faithfulness in our lives. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Eden. Look at the faithfulness of the Lord. Look at how He has been good to you. And today, we will not just simply look of the blessings that you already have, but let us look to what Christ has done for you. Ang paligid natin magbabago. Ang mga nararanasan natin sa paligid ay magbabago. Pero merong isa na hindi magbabago. At yon ang ating pong Panginoon. So right now, let's sing this song to God. What a faithful God I have.
in the Lord. Lord, from the start. Yes, Lord. Praise you. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In wonders, in worship, I behold your face. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Let's sing it from the top, Lord. I come before your throne of grace. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have All I. glory goes to you, Lord, What a faithful God. for everything that you have done for us. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Lord of mercy, Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. in the shelter of your wings, Shelter of your wings, hear my heart's reply. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Lord, all sovereign, you grant peace. Lord, all sovereign, granting peace from heaven. Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. Through the gospel, Lord, Tell of your great love for as long as I live. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God. let me sing again to the Lord. Thank you, Jesus. Lord, all sovereign, granting peace from heaven. We all need you, Lord. Lord, all sovereign, granting peace from heaven.
Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. Father, Son, and Spirit. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. Oh, what a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Lord Jesus. All glory and honor belong to you. We ascribe every blessing and every favor that we get to experience is because of the Lord Jesus Christ. And today, thank you for revealing to us in a much deeper way, sa mas malalim na kaparaanan na ang tinanggap naming katwiran, the completeness of what Christ has done doesn't only mean ng aming mga kasalanan, mga kalikuan ay yung pinatawad, kundi ang aming mga buhay. Ginampanan ninyo ang mga bagay na hindi namin kayang magawa. Tinupad ninyo ang lahat ng tuntunin. Kaya wala nang natitira sa amin, kundi ang asahan, ang biyaya at pagpapala na nanggagaling sa iyo. Lord, kung meron mang dito na anak ninyo have been struggling, have been sensing the lack of peace, today, may every child of God, may every child of yours, Lord, truly walk in the completeness of what Christ has done. This is what we need to hear constantly, not the efforts of men, not the things that we're supposed to do, but the more we understand that you have done it all, we will see ourselves really functioning the way you want us to be. We are a blessing not just to a few. We are a blessing even to nations. We are a blessing even to countries, Lord. And we thank you, God, that you are opening our understanding that this is what Christ has done for us. To be a blessing altogether to our circles, to cities, and to countries. We are the seeds of Abraham in Christ Jesus. And today, Lord, we pray that whoever blesses us, you will bless. Whoever blesses this community, they will also be blessed. Whoever tries to attack this community, your word is so clear. Vengeance is not ours, but yours. So today, we completely trust in you. We can truly, simply focus on extending grace in walking according to the truth of the word. And if there is a need for us to be corrected, being sons and daughters of Abraham, you have given to us
a new heart, that we may fully and completely walk in righteousness by faith alone. Today we see ourselves complete. Not only our sins are forgiven, but we see ourselves doing things that are called for righteous people. Pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso at sabihin po natin, ako ay tinuwid ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi lamang pinatawad ang aking mga kasalanan, kundi binago niya ako at makasusunod ng may kagalakan sa tuntunin at salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. This is who I am in Christ Jesus, my Lord, my Savior. I am righteous by faith in Him alone. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. Thank you, Lord, today. Thank you, Lord Jesus, for accomplishing what we can't do. And today, I know that all of my brothers and sisters, habang naiintindihan namin to, sa pag-unawa ng Espiritong ng Diyos, na kasama namin, we will see ourselves bearing more fruit. Hindi lamang po iilang bunga, but our lives will bear more fruit. So much fruit that the name of the Father will be glorified in us. Salamat po, Panginoon. We just bring back to you all glory, all praises and thanksgiving through the guidance of the Holy Spirit in Jesus Christ's mighty name. And every child of God who has been made righteous in Christ, shout and agree, say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we all lift up our hands towards God? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological, spiritual family, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to our first CR circle, as we go to cities and communities in Metro Manila and the Philippines, going to countries, to nations, proclaiming, declaring that our wonderful Savior Jesus Christ, our Lord, is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everyone shouts, Amen and Amen. Pakisabi nga po, we are part of God's family kingdom, for we are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ, and everyone shouts, Amen and Amen. So thank you so much for joining today. For those who connected with us also via Rock, remember, reign in life through Jesus Christ. We love you with the love of the Lord. Amen po.